lingkuran, hindi po kayo nagkukulang sa kabila ng aming mga pagkukulang, nananatili po kayong tapat. God, sa bawat isa sa amin, patuloy mong pinaparana sa amin ang iyong biyaya, ang iyong habag, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay tunay na aming nakikita at nararanasan sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Sa lakas na iyong patuloy na pinagkakalob sa amin, sa bawat araw ng aming pag-isig, maraming salamat. At sa mga oras na ito, Diyos, salamat po dahil pinag-islamot, pinagbukod ang bawat isa sa amin upang sama-sama po kami manambahan sa iyo sa Espiritu at Katotohanan, upang sama-sama po kami mapakinggan ang iyong banal na mensahe sa bawat isa sa amin na patuloy na magbibigay ng kalakasan at paalala sa amin kung paano dapat ikaw ay aming mapaglingkuran, dakilang Diyos, ayon sa iyong mga salita. Maraming salamat. Pagpalain mo, Diyos, ang aming pakikinig ng iyong banal na salita. Bigyan mo po kami ng isang taingang handang makinig at pusong handang tumanggap sa iyong mga salita, dakilang Diyos. Maraming pong salamat. Sa iyo po namin nais ipalig ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dito na naman tayo sa ating salamin. Kailangan mo pa rin, kailangan ito. Okay, purihin po ang Panginoon. If you remember, this is the first Sunday of the month of November. Okay? First Sunday of the month of November. Now, ano po ba ang ginanap kahapon? Kumusta naman po yun? Kumusta naman po yung inyong All Souls Day? Ha? Kayo po ba ay may mga dinala? Kayo po ba ay may mga inaalala? Kayo po ba ay naghanda? Ha? Hindi masama na iyong alalahanin ang iyong mahal sa buhay na hindi mo na nakasama. Pagkaminsan, hindi mo sila nakakalimutan sa kadahilanan na mayroong mga mahalagang mga pangyayari sa buhay nila na hindi mo makalimutan. Yun yung tinatawag nating unforgettable memories. No? Mga alaalang hindi makakalimutan. Siguro, bawat isa sa atin dito ay mayroong mga mahal sa buhay na pumanaw. At alam ko, bawat isa sa atin ay mayroon ding mga tinatago-tagong mga memories tungkol sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. No? Lalo na pag dumating na yung araw ng mga patay o yun nga, All Souls Day, ang ginagawa natin, bumabalik-balik sa atin yung kanilang mga buhay, kung paano sila nung sila nabubuhay pa, no? Ano ang mga experiences natin towards them nung sila nabubuhay pa. Napakasarap na alalahanin ang mga mahal natin sa buhay. At yun nga po yung sinasabi ko, kahit palumipas na ang mga panahon, ilang taon nang dumaan, hindi natin nakakalimutan, pagkaminsan nga pati pa ang ngiti nila, ay atin pa rin napipicture sa ating alaala kung paano sila ngumiti, paano sila tumawa, paano sila kumikilos, paano sila nagsasalita. Diba? Hanggang ngayon, kahit ilang taon nang lumipas, sariwa pa sa ating kaisipan kung ano ang kanilang itsura. Ano ang kanilang boses? Ano ang kanilang mga mannerism? Hindi po masama na isipin natin yun. Dito po sa salita ng Panginoon na ating pagbubulayan, doon po sa binasa kanina, it is, kung titingnan nyo po, ano po bang connection ito? It is all about communion. Before I start, I want to tell you a story. Alam ko, I don't know kung marami sa inyo nakarinig ng may kwento po na si Pedro at saka si Amen ang pangalan. Magkaibigan. Amen? Ang pangalan ay si Amen at saka si Pedro. Si Pedro ay never pang nakapunta ng church. Wala siyang idea ano ba ang ginagawa sa loob ng church. Wala siyang idea ano po ba ang sasabihin sa loob ng church. So one day, sumama siya ngayon kay Amen. Si Amen ay isang religyoso. Walang pinapalampas na araw ng Sunday.
Pumunta sila sa isang church, Roman Catholic Church. Alam naman natin yan, di ba? Every Sunday mayroong communion. And then, nagtaka ito ngayon si... Sino? Pedro. Sabi ni Pedro, anong gagawin natin? Basta sumunod ka lang. Ako muna, dito ka sa likod ko para alam mo, para gayahin mo yung gagawin ko. So, communion time. Ito na ngayon, pumipila na para tanggapin. Nandun na yung pare sa harapan. Nandun na yung hostya. Sabi ni Pedro, anong sasabihin ko? Basta, pakinggan mo lang yung sasabihin ko, yun din ang sasabihin mo. Nauna na sila. Pagdating doon sa unahan, nauna na si Amen. Sabi ni Pedro, kung anong sasabihin niya, gagayahin ko lang. So, nasa isip niya, pinapakinggan niya. Pagdating doon, naglalakad na si Amen. Pagdating doon sa harap ng altar, nandun yung pare, tinanggap yung host niya, tapos sinubo. Pagkatapos pagsubo, sabi gano'n ng pare na, dugo ay katawan at dugo ni Kristo. Sabi ni Amen, ano yun? Amen. So, sabi ni Pedro, yan na siya. Sabi niya, ganun pala. So, after kay Amen si Pedro, sabi si Pedro, tanggap yung host niya. Katawan at dugo ni Kristo. Pedro. So, you know what? Ano po bang ibig sabihin noon? It's so hard, no? Isang malaking pagkakamali. Ang tayo ay magpa-participate sa isang gawain na we don't have any idea at hindi natin alam kung ano ang mga bagay na yun. Napakahirap. It can also cause us to sin. Pwedeng magkasala tayo doon sa ginagawa natin na hindi natin alam. You know what? Katulad po dito, paalaala po ito. Ito pong sulat po, ito pong aklat ng 1 Korinto at saka 2 Korinto, ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga Christian sa taga-Korinto na kung saan ang ugali, nakita ni Pablo na ang ugali ng mga Kristiyano sa Korinto ay napakayabang. I mean, they are so proud about their spiritual life na para pakiramdam nila, sila ay mas banal kumpara sa iba. And also, they are careless Christian. Hindi careless whisper, careless Christian. Para bagang yung kanilang mga ginagawa, hindi nila iniisip. Katulad, halimbawa nga po dito sa ating text ng 1 Corinthians chapter 11 verses 24 to 23 to 34. Na kung saan, this is all about the Lord's Last Supper. Sinasabi po dito ni Pablo na ang ugali ng mga Christian sa Korinto ay para bagang yun nga, careless. Ano bang careless sa Tagalog? Sino ba nito mga pure Tagalog? Yung bang walang pag-iingat. Pabaya. Walang ingat. Pabaya. No? Hindi iniisip yung mga ginagawa. Ganon itong mga Christians. Like for example po, sa time ng kanilang pag-alala sa kamatayan ng ating Kristo, they take this carelessly, na hindi nila iniisip kung dapat ba silang mag-take or not. It is not, hindi po dito yung sasabihin mo na kailangan bawat communion ay kailangan mag-participate ako. If you feel that you are not, if you feel that you are not worthy, don't force yourself to partake. Because if you do this, mangyayari na ikaw ay magkakasala pa. Maladagdagan lang ang iyong pagkakasala sa Diyos. Okay. Now, sabi po rito, we know
there are a lot of churches na inaalala po nila ang communion. Okay. Differences in frequency of communion. Yung bang pagkakaiba ng dalas ng pag-alala o paggawa nitong ating ginagawang Santa Cena. There are some, sabi po dito, weekly ang kanilang pag-alala dito. Meaning to say, every Sunday. Mayroon namang ibang church, monthly. Meaning to say, once in every month. Ito po yung ginagawa natin, no? First Sunday of the month. Mayroon namang iba, quarterly. Meaning, once in every 3 months. Mayroon namang ibang grupo, once a year. It doesn't matter kung gaano kadalas. What matters most is every time that you partake, do you think you are worthy or not? What matters most is that when you partake the communion, you are able to examine first yourself, taking everything that happens to you for that whole week, that keeps you, no? Or that makes you confess to God the things na hindi mga magaganda na nangyari sa iyo. The Bible makes no time requirements for communion. So it doesn't matter whether you have to do this in your church weekly, every Sunday, or once every month, or quarterly, or once a year, it doesn't matter. Hindi po sinasabi ng Biblia na ganito dapat gawin. Ang sinasabi lang ng Biblia, every time na ginagawa po nyo ito, okay, you have to what? Okay, examine our. Kaya po sabi po dito, some churches restrict communion to members. There are also some churches na ang Santa Cena is exclusively for the church members. Meaning to say, if you are a visitors, you are not allowed. But there are some churches as well na everybody in the church, whether you are a member or visitors, as long as you are able to search and examine yourself and feel that you are worthy, then you can partake. No? Katulad po dito sa atin. Because we give time to examine each one. No? Each one, we give time to examine themselves or themselves. Some invite all believers to take communion. Some go to altar. Some are served. Ganon din po. No? Iba-iba rin po ang ginagawa. Every tuwing communion, there are some churches na ang ginagawa, ang mga tao ang pumupunta sa altar. There are some also churches na kung saan ang nangyayari, tinatawag ang elders of the church or deacons of the church to serve to the people the elements that we are going to use as a symbol of the blood and body of Christ. At yun po ang ginagawa natin. So still, it doesn't matter. No? Hindi pa rin yun ang mahalaga. Alin ba ang tama? Ang kailangan pa ikaw ay pumunta.